Hello guys! Welcome to Buddy's Trip. Ngayon susundo tayo ng ating guest na galing sa Czech Republic. Shoutout nga pala kay Athena Carbo. Siya kasi ang nag-refer sa aming van para susunduin at gawing service para tour ng kanilang guest. Yung guest kasi natin ngayon ay sa kanila nakabook sa kanilang Tiny Haven Transient House. Kinabukasan, diretso na kami sa Talisay, Batangas dito sa Precious Boat Station kasi in-offer ko rin sa kanila na mag-boating. Good afternoon po sir. Explain ko lang sir sa inyo yung operation po namin dito sa Precious Boat Station. Okay po. So, ito po yung picture ng Taal Volcano before the eruption. Ano yun? Mga green pa yan. Opo. So, Taal Volcano sir erupted noong January 12, 2020. Until now po, yung tourists ay hindi pa rin po pinapayagan ang pagpunta sa Taal Volcano. Pero last September sir, inopen po siya ulit. Pero for lake cruising pa lang. Okay. Kaya hindi pa rin po pinapayagan or any form of activity sa main island. So meron sir kayong dalawang option. So yung first option sir, yung cruising sa may frontal side. Ito po sir yun, babaybayin nyo sir to, dadaanan yung Binintiang Malaki sir. So Binintiang Malaki sir, ito po yung parating na pagkakamala ng lahat ng guests. Taal Volcano. Yun ang tinuturo sa libro eh. Apo, dahil po doon sa size niya, sa shape, saka po doon sa butas. Yun ang katotohanan. Pero according to books po natin, ang entire island po, yun po mismo yung Taal Volcano. Meron, marami po siyang crater. Kumbaga, one part of the crater lang po to. Yung Binintiang Malaki. Sa history po sir natin, lahat po sir ng mga sumabog na yan, yan po yung mga crater po din natin. Pero marami pa rin po mga nakatago. So ito na yung mga pangalan ng mga crater yan. Opo, according sa books po natin. Dahil marami pa mga hidden crater dyan na hindi pa napapangalanan. Okay. So yung cruising natin sir, ganoon na nga po, dadaanan nyo dito. And then passing through the frontal side po. And then pwedeng tumingil doon sa may dating tourism part, sa tourism area. So ito sir yung mga kabahayan dati na mga ng residential area. Sumabog. Opo, ito naman po sir yung Spanish Trail na tinatawag nila. Dito sir dumadaan lahat ng turista noon. Yung dating pwede pang ayos pa po yung bulkan natin. Nagkakabayo po sir rito, paakyat po dun sa taas. Pero simula nga po siya nang sumabog to, lahat po sir ng tubig na to sumabog po sa kalahatan dito sa amin. So nasiraan na rin po to. And then lahat po ng shoreline na yon, lumubog siya, kaya po lumubog yung mga bahay, kaya po walang madutuungan yung mga bangka po natin. Kaya talagang pinakapantalan niya dati. Talagang pamamangkalan po ang in-over namin sa ngayon. Okay, salamat po. Sa kasamaang palad, may bagyo nung pumunta kami dito at kahit signal number 1 ang Batangas, ay di pinapayagan ng Coast Guard ang boating sa lawa ng Taal para rin naman sa kaligtasan ng mga turista. Kaya para lang makumpleto ang vlog na ito, ay kumuha ako ng clips sa isang tour na nakapag-boating kami kasama na yung pagpapaliwanag ni Mang Larry. Kung gusto nyong mag-boating, just DM me. Kaya dumiretso na lang kami sa Tagaytay para masilayan nila ang kagandahan ng overlooking sa Taal Volcano. Dahil ito ang isa sa mga tourist spot na nasa listahan nila. Galing na rin kasi sila sa Cebu at Bohol bago sila uuwi ng Czech Republic. Pagkatapos sa Tagaytay ay kumain muna kami ng tanghalian. Habang nasa biyahe ay gustong-gusto nilang kumain sa turo-turo dahil curious sila kung ano ang mga laman ng mga kaldero, kaya dito na kami kumain. Pagkatapos, para masulit ang kanilang bakasyon ay dinala ko sila sa Pandin Lake. Kahit wala ito sa kanilang itinerary dahil gustong-gusto talaga nila ang nature. Pagpasok namin dito sa Pandin Lake, pansin ko talaga ang kaibahan kapag foreigners ang aking guest. Kasi mas nanaisin nilang maglakad kaysa sumakay ng tricycle kahit may mga edad na ang iba sa kanila dahil makipot ang daan dito. Kaya di na makapasok ang van, di tulad nating mga Filipino na kahit malapit lang sasakay talaga. Ang Pandin Lake nga pala ay isa sa 7 lawa ng San Pablo, kaya tinatawag itong City of 7 Lakes at ito rin ang pinakamalinis at malinaw na lawa na matatagpuan sa San Lorenzo, San Pablo City. Umakyat muna kami para makita ang katabing Yambo Lake at kitang-kita mo sa kanilang mga mukha ang pagkamangha at lubos na kasiyahan sa kanilang nakikita. Tinatawag din itong the Twin Lake dahil magkatabi lang sila ng Pandin, may pagitan lang na konting lupa. Pwede rin tayong maligo, mandatory lang na magsuot ng life vest dahil ayon sa mga bangkero, di pa nila nasusukat ang kabuwang lalim nito. At syempre ako magre-relax muna habang sila ay naliligo, sino ba naman ang hindi ma-unwind dito?
Sobrang linaw, nature at refreshing ang palibot. Para nga pala sa renta ng balsa at iba pang mga detalye kung magkano ang ating babayaran dito, panoorin nyo na lang yung isang vlog natin dito sa Pandin kung saan dinetalye ng mga bangkero. Hi guys, welcome sa ating video for today. So, mapapasubo tayo. Dugo-dugo ilong natin ito. We have a visitors, a guest from Czech Republic. So far, how's the vacation here in Philippines? It was just amazing because Philippines are beautiful, all islands were amazing, and we had a great time here. And it was partly a great part because of you. You are always welcome here in the Philippines, also in the transient house of Athena, and of course our service. So we need an honest feedback for us to improve our service, the transient house, and also for the Filipino people. Ito, hindi to Inglesan ang pangmatindihan. Hindi naman natin profession na English, as long as we can understand each other. So it's okay, right? First is, why not visit the Philippines and why we should visit Philippines, okay? I would start with the second one. Why should everybody visit Philippines? Because it's a fantastic country, beautiful countryside, nature. Sea is amazing, especially for us who have no sea in our country. It's so different. So it's something completely different and kind of virgin. Why not? Well, I have nothing to say. I think that everybody should come and see that's good. this No site negative for feedback. themselves. That's good. Well, and to speaking. You can see it. Okay. Weather. I will translate the weather as a hot weather. Speaking about transient or tiny transient house, it was nice, a lovely place to stay. Maybe it would be more convenient for less people than the 6 of us because we were a bit jammed inside. So maybe next time this whole place will have a bigger house. But we found it as it was, and we were happy here. So thank you. Nice. And give our regards to the lady, to Omar, and to your colleague. And of course, it's very cheap to stay here. Yes, yes. Traveling on tight budget, and it helped us a lot. So the last one, what about how can you recommend or how can you rate our service? Of course, rate by 1 to 10. The highest is lowest is 1, highest is 10. 1 to 10. Yeah. So 11. Oh no, only 10. Oh, that's very nice. We were really happy, and you were so kind. Thank you for that. And you showed us a lot. As much as we could see with respect to the governmental regulations or restrictions. Well, it just happens. Thank you very much. Thank Until you. next time for Philippines. Thank you.